Ayan, tuyo na. Dito na lang, konti na lang. Iyan yung nasagi ay. Sa pokpok ng bote. Pukin mo na! Aray! Nakakainis ka, Sorry, hindi ko nakakainis ka. sinasadya. Ano ka ba? Dahil hindi ko na kaya yung medyo masakit kasi kapag humahawak ako ng buhok, kaya napag-desisyonan ko na mag-day off muna kami ng isang araw. So sayang yung gawa namin sa may service sana kami sa Angono Rizal, kaso naiano ko siya na i-cancel ko kasi itong kamay ko magaling-galing na naman yan, nababad lang yan sa tubig kasi nag-general cleaning ako, nagugas ng pinggan, tapos naligo na rin ako. So medyo natuyo-tuyo na siya. So ang ginamit ko yung BL cream. Nagkakaganito rin ba kayo guys? Yung daliri nyo nagkakaroon ng butlig-butlig tapos napakakati niya. So sabi, based on my research, kapag daw malamig ang panahon, which is nangyayari ngayon, napakalamig ng panahon, naglalabasan daw yung ganyan. Sabi, kapag mataas daw yung allergen mo sa katawan, maglalabasan yung mga ganyang kati-kati. So ako naman kasi, alam ko na talaga yun nung bata pa ako na mataas yung allergen ko sa katawan. Ito kasi nangyari, nasobrahan po ako sa malansa. So kumain po ako ng manok, sunod-sunod, isda, tapos ang pinaka-worst yung alamang. Kumain ako. Tapos itong nasa pa ako, ito yung pinakauna. Ang nangyari kasi dyan, maliit lang siya talaga. Tapos kinamot ko and then lumala siya. Nasundan, kumain pa rin ako ng balansa. Walang kadala-dala. Pero yan, tuyo na yan. So parang lang kasi nababad din sa tubig. Tapos tinuklap ko yung mga balat. Tapos nasagi pa yan ni Ashley kaya napakasakit. Medyo namagana naman ng konti. Ang ginagamot ko lang dito ay BL cream. Dito talaga ako hiyang. Hindi ako hiyang sa kahit ano pa mang gamot. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ba malalaman kung peke ba o tunay yung BL cream na bibilhin nyo. Ang peking BL cream, mapapansin nyo sa kulay niya, hindi strong, may pagka-mapusyaw yung pagka-maroon niya. Tapos yung mga print ng letters, hindi masyadong maintindihan, ito klarong-klaro. Tapos, ang pinakatatandaan nyo para malaman nyo kung tunay talaga yung BL cream na bibiliin nyo, itong sa pinakailalim nakikita nyo yan, ayan, meron siyang guhit-guhit. Kapag ang nakita nyo doon sa ilalim ay plain lang, ibig sabihin peke po yan. Kasi dati nakabili ako niyan. Imbis na gumaling yung rashes, mas lalo pang lumalala. So ayan, nilalagyan ko siya isa-isa. Ayan, magaling na siya, patuyo na siya. Hindi katulad nung una, talagang butlig-butlig. Tapos sobrang kati, napakakati niya talaga. Tapos ang hirap para sa akin kasi gamit ko ang kamay sa pagre-reban, diba? So sabi nila, baka daw sa gamot na ginagamit ko, hindi po, kasi talagang yun po talaga kapag na sobrang po ako talaga sa malansa, nagkakaganyan po ako. Kasi matagal na naman po ako sa industry, mga halos 12 years na rin akong buhok ang trabaho. So, ganun po talaga kapag nasosobran ako sa malansa, naglalabasan yan talaga mostly sa kamay. Tapos sa paa, dun siya, tas napakakate. Kapag kinamot mo ng kinamot, kumakalat pa siya lalo. Tapos kapag kumain pa rin talaga ako ng malansa, lalo siyang lumalala at minsan namamaga pa. Naalala ko nung dati, nung nasa Mandaluyong pa kami, ang nangyari sa akin talagang yung dalawang braso ko, pati yung mga kamay, as in magang-maga. Pati yung malapit sa braso ko, as in magang-maga, para na siyang longganisa, parang sasabog na. Kasi kumain ako noon ng ginamos, yung para siyang bagoong. Nasobrahan kasi ako noon. Tapos naging siya, lumala siya, na infection, kung ano-ano yung pinahid kong gamot. Tapos ang nireseta sa akin, buti na lang, may magaling na doktor doon sa Mandaluyong, si Dr. Becares. Ininuman ko lang siya ng antibiotic, 2 inuman ko lang, natuyo siya lahat. Tapos BL cream talaga yung pinabili niya sa akin. Tapos pati yung isa betamethasone, pero masiyang talaga ako sa BL cream. So ang hirap, bawal ako sa mga patis, mga manok, yung mga malalansang isda pag nasobrahan.